nung mawala yung isa sa mga tupa, ay iniwan niya yung 99. Yun ang unang-unang ginawa ni Kristo. Iniwan niya yung 99. Eh, saan ba yung 99? Yun po yung mga hindi nawala. Yun yung tinutukoy ng mga nilalang niya na hindi nagkasala. Yun po yung mga nasa langit. So yun yung 99, yung nasa langit. Iniwan niya ang langit. Yun ang unang-unang ginawa ni Kristo para makalapit sa atin. Bumaba siya, galing sa langit, kinuha yung katawan ng tao, yung incarnation po na ginawa ni Christ. Ipinanganak siya bilang isang sanggol, bilang isang tao na taglay ang lahat ng kahinaan ng tao. O, yun yung pag-iwan niya ng 99. Parable of the Lost Sheep. Kung meron kayong mga Bible po, ay inanyayahan ko kayong buksan sa Lucas chapter 15, verses 1 hanggang 7. Babasahin ko po at dito ay kumbaga medyo kukunin natin yung pag-aaral natin dito. Nagsilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. Ibig sabihin po nito, sa isang lugar ay pumasok si Jesus sa isang bahay at doon sa bahay na yun nakikain siya sa mga maniningil ng buwis. Sino yung mga maniningil ng buwis? Kagaya po ni Matthew, yung mga maniningil ng buwis ay tinuturing nila noon na masasamang tao. Dahil ang Israel po noon ay nasakop ng Roma. At yung Roma, siyempre maniningil yan ng buwis sa mga sinakop nila. Ang ginagamit nila, mga Israelita din. At kagaya ni Mateo, ang trabaho nila maningil ng buwis at ibibigay sa Roma. Kaya yung mga Israelita, galit sa mga maniningil ng buwis dahil kumbaga para silang mga traidor. Kaya yun po yung katayuan ng mga tao nito. At makasalanan, siguro ito mga prostitute kasi ganoon eh. Yung mga maniningil ng buwis, syempre sa mga tao, minsan nagpa-flock together sila. So yun ang kinasama ni Kristo sa verse 1. At number 2, sa verse 2, at ang mga Pariseyo at gayon din ang mga eskriba ay nagbubulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. So tingnan ninyo, yung masasamang tao nakikinig kay Kristo, nakikikain kasama niya. Yung mga Pariseyo na sila yung talagang mga banal nung panahon na yun dahil sinusunod nila lahat ng seremonya. At yung mga eskriba, yung mga may hawak ng Bible na scripture nila at nagtuturo noon, wala silang ginawa kundi punahin si Kristo. Sinusundan nila si Kristo pero hindi para makinig sa turo niya, kundi para punahin siya, i-accuse siya, i-criticize. So yung dalawang grupo ng tao nito. At nung malaman ni Kristo yon, sinalita niya sa kanila ang talinghagang ito na sinasabi, verse 4. Aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga iyon, ay hindi iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawala na iisa hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa, at pag-uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay. Sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko o nakita ang aking tupang nawawala na nag-iisa. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Ang tanong po, sino dito yung sinisimboluhan ng isang tupang nawawala? Yung mga masasamang tao, yung mga maniningil na buwis na nakikinig kay Kristo, o yung mga Pariseyo at mga eskriba na walang ibang ginawa kundi i-criticize at punahin si Kristo? Sino po doon yung nire-represent ng isang tupang nawawala? At ang sagot po doon ay parehas sila. Yes po, parehas na tupang ligaw. Etong mga masasamang tao, mga maniningil ng buwis, tupang ligaw sila. Etong mga Pariseyo at mga eskriba na mga relihiyoso,
mga tupang ligaw din sila. Yun nga lang, parang hindi nila alam na ligaw sila dahil doon sa Israel, hinahangaan talaga yung mga Pariseo ng mga taong banal. Kaya ang problema, kahit sila'y naliligaw, kahit sila'y malayo sa Diyos, hindi nila alam yun dahil akala nila malapit sila sa Diyos. Okay. So, yung experience natin kanina sa binasa natin may 4, di ba? Number 1, the first step is that they desire for something better. Nagnanasa sila sa good. Okay, so ang tanong dito, yung bang mga makasalanan, yung mga maniningil ng buwis at yung mga patutot, mga prostitute, nag-desire ba sila for something better? Hinahanap ba nila yung isang bagay na wala sa kanila? And the answer is yes. The answer is yes. Dati sa buhay nila, akala nila yung good, yung kumita lang ng kumita sa pagitan ng paniningil ng buwis, akala nila good yun. Ano? Pero nung dumating si Christ, naisip nila, meron palang mas mabuti pa kaysa sa ginagawa ko. Yung mga prostitute, akala nila, yung ginagawa nilang pagpo-prostitute, yun na yung good, kaya ginagawa nila yun eh. Yun naman po yung masasamang tao eh. Ginagawa nila yung kasamaan dahil iniisip nila, yun ang good. So yun nga lang, nung dumating si Kristo, sabi nila, there is something better, na kay Christ yun. Etong mga Scriba at Pariseo, do they desire something better? Unfortunately, no. Hindi nila kinukuha yung unang hakbang. Dahil akala nila yung pagiging Pariseo nila na sinusunod nila lahat ng mga tradisyon na pagpapakabanal ay yun na yung good sa kanila. Kaya hindi na sila naghahanap ng something better. They don't take the first step. How about yung second step? At yung second step ay we gain a knowledge of that which is better. Nagkakaroon ng kaalaman for that which is better. Yung mga masasamang tao, yung mga maniningil ng buwis at yung mga prostitute, nagkakaroon ba sila ng kaalaman of that which is better? Yes. Bakit? Dahil nakikinig sila kay Kristo. At isinishare ni Kristo yung tungkol sa kingdom of God. At ino-offer niya iyon sa mga makasalanan. Sinasabi nila, pumasok kayo sa kaharian ng Diyos. Okay? So, yun. Nalalaman nila kung ano yung something better. Yung mga Scriba at Pariseo, nalalaman ba nila? Unfortunately, no na naman. Dahil hindi sila nakikinig talaga sa turo ni Christ. Nandun lang sila para mag-criticize. Okay, yung third step. Ano yung third step? We are convicted of our sinful condition. Nalalaman ba ng mga masasamang tao at nung mga maniningil ng buwis na sila ay makasalanan? Yes, alam na alam nila yun. Dahil sinasabi ng lahat ng tao sa paligid nila, makasalanan kayo. Kasi naniningil kayo ng buwis. Kasi ang trabaho niyo pagpo-prostitute. At although nung una, hindi nila, dinideny nila iyon, dahil hindi, trabaho lang to. Pero nung nandun si Kristo na realize nila, they began to realize sa presence ni Christ that talagang kasalanan yung ginagawa nila. Yung mga Pariseo at Scriba, nagsisisi ba sila ng kasalanan nila? Tinuturing ba nila ang sarili nilang makasalanan? Unfortunately, no. Lalong-lalo na yung mga Pariseo. Kasi yung mga Pariseo, naniniwala sila na sa pagsunod sa kautusan, nagkakaroon ka ng ticket papunta sa langit. At yung mga Pariseo, naniniwala sila na lahat ng kautusan ay nasunod nila. Yun ang belief nila, kaya meron silang ticket sa langit. So, hindi sila nagsisisi. Yung pang-apat na hakbang, which is, we realize we are helpless to save ourselves. At ang pag-asa lang natin ay nasa Diyos. Yung mga maniningil ng buwis at yung mga prostitute, alam nila yon. Wala silang magagawa para makuha yung good, yung kingdom of God, because they are sinners. Kaya wala silang magagawa. Kaya nagtitiwala sila sa Diyos. At sa pagtitiwala nila sa Diyos, at tinatanggap nila yung biyaya. Yung mga Pariseo at mga Scriba, okay, are they helpless? No. Kasi nagsisikap sila, gumagawa sila sa pagsunod sa utos. Kaya hindi nila na nagagawa yung apat na hakbang na paglapit kay Kristo. At yung term na yon na paglapit kay Kristo, gusto ko ring sino ba ang lumalapit kay Kristo? Yung tao ba? O si Kristo ang lumalapit sa atin? Doon sa parable na pinag-aralan natin, sino yung lumapit? Yung tupa o yung pastor doon sa tupa? Yung pastor ang lumapit sa tupa.
At ganoon din po sa ating kalagayan. In reality, it is Jesus Christ who comes to us. Siya ang lumalapit sa atin. Tingnan ninyo ha. Babasahin ko ulit sa verse 4. Nung mawala yung isa sa mga tupa, ay iniwan niya yung 99. Yun ang unang-unang ginawa ni Kristo. Iniwan niya yung 99. Saan ba yung 99? Yun po yung mga hindi nawala. Yun yung tinutukoy ng mga nilalang niya na hindi nagkasala. Yun po yung mga nasa langit. So yun yung 99 yung nasa langit. Iniwan niya ang langit. Yun ang unang-unang ginawa ni Kristo para makalapit sa atin. Bumaba siya, galing sa langit, kinuha yung katawan ng tao, yung incarnation po na ginawa ni Christ. Ipinanganak siya bilang isang sanggol, bilang isang tao na taglay ang lahat ng kahinaan ng tao. Yun yung pag-iwan niya ng 99. Kaya siya talaga lumapit. At hahanapin ang nawawala. So hindi lang niya iniwan yung langit, hindi lang siya bumaba, hinanap pa niya yung nawawala. Si Christ po nagkaroon ng active evangelism. So kung meron talagang number 1 missionary at evangelist, walang iba kundi si Christ yun. Kasi nung ipinanganak siya bilang tao, hindi lang siya nabuhay ng normal na buhay. Anong klaseng buhay meron si Christ? Yung normal na buhay niya, anak ng karpintero at gumagawa siya bilang karpintero. Pero iniwan niya iyon. Nagsimula siyang maging teacher, traveling teacher, naglakad siya. Lumibot siya, kumuha ng mga alagad niya at nagturo sa mga tao. So yun yung paghahanap ni Kristo sa mga tupang nawawala. Evangelism po yun at saka missionary. Siya yun. Kaya siya talagang naghahanap sa atin. At sabi doon, nung makita niya, yung pastor yung tupa, anong ginawa niya? Pinasan niya sa kanyang balikat. So yung tupa po hindi na magkakas sa balikat. Actually dito po yun eh. Malapit sa puso niya, malapit sa dibdib. So ang ibig sabihin po nun ay minahal tayo ni Kristo. Noong nakita tayo ni Kristo, minahal niya tayo. Alam po ninyo, medyo naintindihan ko ito kaninang umaga nung ako'y nagdi-devotional. Ang text for devotion ko po kanina ay nasa Marcos chapter 10, yung kwento ng rich young ruler. At doon na-struck ako doon sa talatang nabasa ko. Di ba alam niyo yung kwento ng rich young ruler? Yung sinabihan ni Kristo, ibenta mo lahat ng kayamanan mo at saka ka sumunod sa akin. Pero bago niya sinabi iyon, merong ginawa si Kristo. Bago niya idiniman sa kanya iyon. Sa verse 21 ng Mark chapter 10, basahin ko na lang sa English, kasi parang nakaka-spike lalo sa English eh. Sabi po doon bago niya i-demand na ibenta lahat ng kayamanan niya, sinabi muna ni Kristo, verse 21, hindi pala sinabi, ginawa niya. Jesus looked at him and loved him. Gusto ko sana maranasan yung titingnan ka ni Kristo, tapos mararamdaman mo sa tingin pa lang na yun na mahal ka niya. Anong klaseng tingin iyon, Pero yun, ibinigay ni Kristo. At yun talagang, pumasok tinamaan ako sa puso noon. Yung ginawa ni Christ, tinignan niya yung rich young ruler, bago niya i-demand na ibenta lahat ng kayamanan, tinignan niya muna at minahal siya. Yun po yung sinisimboluhan ng pagbuhat sa tupa na malapit sa kanyang dibdib. Minahal niya talaga. At yun po, hindi niya lang ginawa doon sa rich young ruler. Ginagawa niya sa atin yun. Although hindi natin nakikita si Kristo nakatingin sa atin by faith. Kasi nasa Bible yun eh. Kung ginawa niya yun sa rich young ruler, tinignan niya at minahal niya, ginawa niya rin yun sa atin. We need to believe that. Kinakailangan pong sampalatayanan natin yun. Na minamahal tayo ni Kristo. Question. Yung paglalarawan noong pastor na nakuha niya yung tupa, sino doon yung nakaranas ng binubuhat ni Kristo? Yung dalawang tao na pinag-uusapan, ng dalawang grupo ng tao, yung mga makasalanan, kasama yung mga maniningil ng Diyos, at yung mga Pariseo at Skriba. Sino doon yung binuhat ni Kristo na tupa? Sino yung nakita niya at binuhat niya sa kanyang dibdib? Ano po? And the answer is, parehas sila. Yes po. Yung mga makasalanan at yung mga maniningil ng Diyos, nakita ni Kristo yung tupa yung binuhat niya sa kanyang dibdib.
Yung mga Pariseo at Skriba, yes, nakita rin ni Kristo yung mga tupa na yung mga ligaw na tupa na at binuhat niya rin sa kanyang dibdib. Unfortunately, alam po ninyo, yung isang tao, hindi siya kagaya ng tupa. Pwede rin siguro yung tupa pag binuhat mo, pumalag, Pero kasi sa karakter ng tupa, hindi ginagawa yun. Pero ang tao po, binubuhat na ni Kristo, pumapalag pa rin, lumalayo pa rin sa kanya. Unfortunately, yung mga Pariseo at mga Eskriba, yun ang kanilang ginagawa. Binubuhat na nila sila ni Kristo, pumapalag sila, lumalayo kay Kristo. Minahal na sila ni Kristo, tinatanggihan nila yung pagmamahal ni Kristo. Pero yung mga makasalanan at yung mga maniningil ng buwis, tinanggap lahat yun. Tinanggap nila na sila'y tupang naliligaw, walang pag-asa. At nung makita nila sila ni Kristo, binuhat sila ni Kristo, ay tinanggap nila yung pagbuhat ni Kristo at niyakap din nila si Kristo. Kaya po sila ay naligtas. So yun po ang So ang tanong sa atin sino sa dalawang grupo na yung nagsisisi, yung umaabot sa pagsisisi? Yun pong mga makasalanan at yung mga maniningil ng buwis. Pero yung mga Eskriba at Pariseo, wala silang pagsisisi. Okay?